Isang mapayapang araw mga kaamyanan, tutukan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Pacific Partnership 2023 tagumpay na naidaos sa Hilagang Luzon. Northern Luzon Command nakiisa sa Brigada Eskwela sa Capas, Tarlac. Kasundaluhan at business sector sa Tarlac nagsanib puwersa laban sa terorismo. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Pinakamalaking disaster response training, humanitarian and civic assistance mission na binansagang Pacific Partnership 2023 tagumpay na naidaos sa Hilagang Luzon. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Joy Cayambas. Nagkaisa ang Northern Luzon Command ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o AFP NOLCOM kasama ang United States Pacific Fleet o US PAC Fleet upang isagawa ang isang malalimang pagsasanib puwersa para sa pagpapaigting ng kanilang kapabilidad sa humanitarian civic action sa Ilocos Region. Ang nasabing pagsasanay ay binansagang Pacific Partnership at opisyal nang sinimulan nitong Agosto 22 at magtatagal hanggang Agosto 31, 2023 sa lungsod ng San Fernando, La Union, kung saan ang serye ng gawain sa mga humanitarian civic action ay isasagawa upang mapalakas ang kakayahan ng bansa na mitigahan ang epekto ng iba't ibang uri ng kalamidad habang pinapalalim ang kakayahan ng mga bansang kasali. Kabilang sa nasabing pagsasanay ay ang iba't ibang uri ng pakikipagtulungan at mga inisyatiba na may pangunahing layunin na makilahok ang komunidad, palakasin ang kakayahan, at paghandaan ang mga sakuna upang mapabuti at matibay ng lokal na komunidad at kakayahan itong maagap na tumugon sa mga oras ng kalamidad. Bukas loob namang tinanggap ni Mayor Hermenegildo Dongo Alberto ng San Fernando, La Union ang kalahok ng Pacific Partnership 2023 exercise at ipinahayag ang pagsuporta ng local government unit ng San Fernando, La Union. Lubos ang pasasalamat ng San Fernando Mayor na napili ang lungsod ng San Fernando, La Union na maging host sa pinakamalaking taunang humanitarian assistance and disaster relief operations na naglalayong paigtingin ang interoperability ng mga kaalyado sa Indo-Pacific. Ipinaabot ni Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, Commander ng Northern Luzon Command, ang mensahe ng Chief of the Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo S. Bronner Jr., kung saan pinasalamatan niya ang mga lider at mamamayan ng lungsod ng San Fernando, La Union sa kanilang suporta at kooperasyon bilang host ng Philippine leg ng Pacific Partnership 2023. Ayon sa General, ang pangunahing layunin ng pagsasanay na ito ay upang palakasin ang kakayahan sa pagtugon sa mga kalamidad. Dagdag pa niya sa kabilang banda, ang pagsasanay na ito ay isang pagpapaalala sa bawat isa na manatiling matatag at determinado sa pagtulong sa paglikha ng isang mapayapa at maunlad na rehiyon ng Pacific. Samantala, patuloy na nagpag-ugnayan ang Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines sa local government unit ng San Fernando, La Union kasama ang mga kalahok mula sa US, UK, South Korea at Australia upang tiyakin ang tagumpay ng pinakamalaking taunang humanitarian assistance and disaster relief exercise. Mula dito sa La Union para sa Amyanan Reports, ako si Joy, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Bayanihan at volunteerismo, ito ang ipinamalas ng kasundaluhan ng Northern Luzon Command sa isinagawang Brigada Eskwela 2023 sa Capas, Tarlac. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jerome Veloso. Ipinamalas ng mga tauhan ng 1st Civil Relations Group, CRS-AFP, ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines ang diwa ng bayanihan at volunteerism sa kanilang pakikilahok sa matagumpay na pagpapatupad ng Brigada Eskwela 2023 sa Talaga Elementary School sa Barangay Talaga, Capas, Tarlac noong Agosto 11 taong kasalukuyan. Sa isinagawang Brigada Eskwela na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan, ang mga tauhan ng NOLCOM kasama ang Aboitiz Land Incorporated at Aboitiz Foundation, Crown Office System Incorporated at ang Barangay Council ng Barangay Talaga
ay nakiisa sa paglilinis ng mga silid-aralan at paligid nito, gayon din ang pag-aayos at pagpinta sa mga silid-aralan at pasilidad upang maihanda ito para sa pagbubukas ng klase. Samantala, sa aktibidad ay binigyang diin ng punong guro ng Talaga Elementary School na si Ginoong Renan Rivera ang kahalagahan ng bayanihan sa pagpapatupad ng Brigada Eskwela. Ayon sa punong guro, mas matatag ang paaralan kung may kaagapay at may pagbabayanihan. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa bayanihan na ipinakita ng mga kasunduluhan at sa pagkintal sa mga bata ng ideya ng pagiging makabayan at umaasa siya sa patuloy na pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng paaralan sa kasunduluhan. Matatandaan na ang NOLCOM AFP ay dati nang nagpahayag ng pagsuporta sa mga hakbangin tulad ng Brigada Eskwela na may positibong epekto sa edukasyon at pag-unlad ng komunidad at laging handang tumulong upang lumikha ng isang mas kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mag-aaral. Mula dito sa Talaga Elementary School, Papas Tarlac, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Para sa iba pang mga balita, naglunsad ang NOLCOM ng isang programa upang maprotektahan ang seguridad ng business sector sa Tarlac at mapanatili ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng nasabing lugar. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jerome Veloso. Nagkaisa ang Northern Luzon Command o NOLCOM AFP at ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Tarlac sa isinagawang Business Sector Forum 2023 sa Tarlac Provincial Capitol Building nitong ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan. Tumalo ang iba't ibang stakeholders mula sa business sector ng lalawigan upang talakayin ang mahahalagang usapin ukol sa seguridad, pangkaunlaran at ekonomiya. Tinawag na Project Be Safe at Coffee Talks with NOLCOM ang pagtitipon na naglalayong labanan at pigilan ang Communist Terrorist Group o CTG sa pag-e-exploit sa mga business sectors upang tagumpay na maputol ang kanilang abilidad sa pagkuha ng mga resources. Inihayag ni Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, ang NOLCOM Commander, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran para sa negosyo at kinilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng sektor ng negosyo sa pagpapalakas ng paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Anya, layon ng forum na masiguro ang kapayapaan at seguridad sa sektor ng industriya sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mas ligtas na kapaligiran para sa negosyo na magdadala ng investors na magpapalakas ng paglago ng ekonomiya at nagpapabuti sa kabuhayan ng mga komunidad sa Tarlac. Nagdulot ng pagkakaisa ang forum na ito sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kinatawan mula sa mga sektor ng negosyo sa lalawigan ng Tarlac, ang National Intelligence Coordinating Agency Region 3, ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 3, at ang Tarlac Police Provincial Office. Layon nito na palakasin ang kooperasyon at tugunan ang mga hamon kaugnay ng pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa sektor ng industriya. Nagpasalamat naman si Ms. Eileen Chan, ang pinuno ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Tarlac, sa dedikasyon ng NOLCOM ukol sa usapin sa pag-unlad at kaligtasan. Binigyang diin ng forum ang katotohanan na ang pagtugon sa Communist Terrorist Group ay nangangailangan ng kolektibong pagsusumikap mula sa lahat ng sektor ng lipunan. Ipinakita nito ang importansya ng pagkakaisa upang tiyakin ang isang mapayapa at ligtas na kinabukasan para sa lahat. Mula sa Tarlac Capital Center, Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa usaping paglinang pa rin ang kakayahan ng ating mga tagapagtanggol, Northern Luzon Command nagsagawa ng pistol marksmanship training para sa mga kasundaluhan sa Tarlac City. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni MJ De La Cruz. Matagumpay na nasagawa ng Northern Luzon Command ang pistol marksmanship refresher training nitong ika-2 ng Agosto taong 2023 sa Camp Aquino Integrated Firing Range na naglalayong mapalakas ang kakayahan ng mga kasundaluhan ng NOLCOM sa paggamit ng kanilang mga baril. Ang mga opisyal at enlisted personnel ng NOLCOM ay sumailalim sa masusing mga lecture at pagsasanay upang matamo ang mas mataas na antas ng kakayahan sa paggamit ng baril sa pamamagitan ng mga tactical shooting drills, precision exercises at mga scenario-based simulations.
Pinagtuunan sa nasabing training ang pagtutok sa pagkamit ng precision sa pagsasagawa ng pagtutok sa single, multiple at moving targets na nasa hanggang 50 metro ang layo. Ipinahayag naman ng commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, ang importansya ng nasabing pagsasanay. Aniya, ang matagumpay na pagpapatupad ng Pistol Marksmanship Refresher Training ay nagpapakita ng ating dedikasyon sa pagpapalakas ng ating pwersa. Ang patuloy na pagsasanay ay fundamental sa pagpapanatili ng ating pagiging handa. Ito ay bahagi ng ating mga pagsisikap na maging isang sustainment maintained at readiness trained force, mga tagapagtanggol ng sambayanan. Ang Northern Luzon Command ay patuloy na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagpapalakas ng kanilang mga tauhan upang maging handa sa anumang pagsubok at mapanatili ang kaligtasan ng Northern Luzon Region. Ito ay hindi lamang nagpagpapakita ng kanilang husay sa paggamit ng baril, kundi pati na rin ang kanilang pagsusumikap na maging tunay na mga tagapagtanggol ng bayan. Mula dito sa Tarlac, para sa Amyanan Reports, o si Katropang MJ, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa layuning palakasin ang kakayahan sa pagkikipaglaban at personal development ng kanilang mga tauhan, isinagawa ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines ang isang komprehensibong programa ng Aikido Martial Arts Training sa Tarlac City. Ating silipin ang iba pang kaganapan sa report ni Jerome Veloso. Formal nang binuksan ng Northern Luzon Command o NOLCOM ang isang komprehensibong Aikido Martial Arts Training para sa mga kasunduluhan ng NOLCOM at mga tenant units nito sa loob ng Camp Aquino, Tarlac City. Layunin ng training na maitaguyod ang isang pamamaraan ng pagtatanggol sa sarili, lalo na sa mga sitwasyong walang armas ang mga tropa at sila ay nasa labas ng mga kampo. Nahati ang programa ng Aikido training sa dalawang pangunahing kurso, ang Basic at Advanced Aikido course, pati na rin ang Aikido Specialized Integrated course para sa mga tagapagturo at mga instruktor. Formal nang sinimulan ang klase nitong Agosto 21, taong kasalukuyan, at inaasahang magtatapos sa Oktubre 20, taong kasalukuyan, kung saan ang mga kalahok ay susubok sa iba't ibang Aikido maneuvers tulad ng practical maneuvers, elusive maneuvers at iba pa. Binigyang diin ng commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, na sa pagpapatupad ng Aikido Martial Arts Training, isinusulong ng NOLCOM ang pangkalahatang paghahanda at personal na pag-unlad ng kanilang mga tauhan. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Divina Mercado. At ako naman si Joan Sagao. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan, isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y di amyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y di amyanan sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y di amyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.